Magandang araw po mga katropa sa hanay ng sektor ng Kapansanan. Welcome po sa aming Facebook page, ang Andyan sa May Kapansanan, na nagmamanayang sakit patro sa Pilipinas, may kasama din. Kaugnay po ito sa aming sinasagawa na talakayan para sa sektor ng May Kapansanan. At kaharap po natin, pwede po ba kayo magpakilala, sir? Yan, mga pala si Eric Resarte, chairperson ng Philippine At mga katropa, siya po ang chairperson po ng Philippine Advocates for Road Safety. No? At ako po as a founding chairman po ng Andyan sa May Kapansanan na nagmamanayang sakit patro sa Pilipinas o kasaopi, ay kami pong dalawa ay katuwang po patungkol sa pagsulong ng road safety no po. At base po sa aming mga personal na karanasan ay napakahirap po mapabilang sa mga taong may kapansanan ano po. At kaya nga po kami buong puso namin ina-advocate to na ayaw namin mapabilang, madagdagan pa ang bilang ng mga taong may kapansanan. So para po sa inyong kalaman ay nasa 1.9 million na po ang kabuang bilang sa buong Pilipinas ng mga taong may kapansanan. At dito po ay mataas po ang bilang ng mga physical disability. Ito po yung mga amputee, mga spinal cord injury, yung mga na-aksidente po sa motorcycle, car accident. So nandito po tayo, kaharap po natin si Sir Eric Resarte upang tayo kapayanan natin siya tanungin kung ano yung kanya mga advokasya na makakatulong po sa ating mga riders, sa mga ating mga drivers na ma-avoid itong mga fatalities. Marami tayo nakikita sa mga social media, yung mga motorcycle na aksidente. So yun po. Sir, pwede po ba namin malaman sa inyo, sir, na ilan na po ba ang na-aksidente ng mga tao no, sa motorcycle accident sa datos sa Pilipinas, ayon sa PSA, no, more than half, parang 52% ng namamatay sa kalsada ay mga gumagamit ng motorsiklo. So halimbawa, kung average ay 12,000, so more than 50%, palagay natin mga around 7,000. So ayun ang nasa datos. So ayun pa lang yung mga namatay. So hindi natin, wala pa yung bilang ng mga injured, no? Ayan, sabi ni Sir Joseph na maaaring na-injured sila, nagkaroon ng kapansanan dahil dun sa resulta ng pag-involve nila dun sa mga road crashes. So wala tayong ganun pa talagang data, no? Ay sa data, no? So hindi natin alam kung ano, kasi pero kung sa global sinasabi na sa dating report ng WHO, sa 1.35 million na mamatay sa kalsada every year, ay estimate ng WHO ay 50 million ang nagkakaroon ng injuries, no, dahil dito sa mga road crash globally yun. So dito sa Pilipinas, kung may 12,000 na mamatay every year, wala tayong bilang, no? Pero maganda nga sanang mapagtuunan ng pansin yan, kasi yung mahigit 7,000 na mamatay ay malaki bilang yon. Ibig sabihin kung ilalagay natin parang times 50 siguro yun ang injured, no? At hindi natin alam kung ilan dito yung nagkakaroon ng kapansanan. Pag sa kapansanan, physical, kasi merong mga cases talaga nakikita natin sa mga aksidente, nababalian talaga ng paa, kasi ang risk kasi ng pagmamotor, siyempre exposed tayo. So once na tayo ay nabangga, lalo na kung patuloy yung bumangga sa atin, so talagang merong epekto talaga, patay talaga ang nakasakay sa motorsiklo. Pero yun nga, kung sakaling mabuhay ay sa ganong katindi ng banggaan, pwede talagang kadalasan paa ang tinatamaan, yung lower ayan din sa report ng mga emergency rescuer. Naalala ko yung dating kinakwento ng mga nasa Philippine Red Cross. So yan daw, no, kadalasan pag nag-responde sila, mga lower ang apekto sa mga nagpapatrasyon.
kaya po nais natin kapayan namin si Sir Eric Lasarte ay patungkol po ito sa issue ng aming grupo na ilan sa may kapansanan sakit po sa Pilipinas. Dahil marami po sa amin, sa personally, ako po ay marami po akong natatanggap na mga na humingi ng tulong po sa amin about sa mga devices, prosthetic, at prosthetic leg, prosthetic arm, mga wheelchair, crutches, po sila po sa amin paano nakaka-avail ng mga ganyan mga devices na yan. At natatanong ko po personal sa mga humihingi po sa amin ng tulong kung bakit po sila naging nangyari sa kanilang ganon. At marami po sa mga nagsasabi po sa akin ay mga motorcycle accident, no? At sa amin po, meron po kaming ginagawa na proyekto ng aming samahan, yung bagong pag-asa. At dito po nakita ko na base po sa aking mga natatanong sa aking mga recipient na patungkol sa mga prosthetic leg ay number 1 po ang motorcycle accident at kasunod po dito ay mga diabetic patient, no? So dito nalaman ko na personal kong nalaman na talagang marami po nagiging PWD. Sortihan na lang po kung naging PWD. Kaya minsan yung mga tulad ng sinabi ni Sir Eric Lasarte ay petard tissue na mamatay, no? So yun po. Sir Eric, ano po ba yung mga advocacy nyo? Ano mga programa nyo sa Philippine Advocate on Road Safety na ma-avoid natin sila, yung ating mga riders, drivers, ma-avoid natin sila, ma-aware natin sila na hindi sila mapunta sa ganitong aksidente. So ano po ba mga sa amin yung nakapokus talaga kami sa road safety education. Pero ang focus namin hindi doon sa pagsunod dun sa mga traffic rules, no? Kundi naka-focus na kami dun sa behavioral change. No? Kasi ang na-observe din namin in the past, marami namang nagkakandak ng road safety. No? Knowledge, skills sa LTO, alam natin yung mga batas. Pero ang isang na-observe natin, marami dun sa mga nagbabiolate din ng batas sa traffic ko. Alam naman talaga yung batas. No? So kaya ang binibigyan namin ng importansya ay maintindihan nila kung ano ang mga posible na pwedeng maging epekto sa kanila, no? Doon sa kanilang mga pagbabiolate ng traffic rules, no? Yung tinatawag natin mga risk-taking behavior, no? Bilang mga rider. Ito yung mga pwedeng kalabasan, no? Sabihin, maging resulta ay may involve ka doon sa mga road crashes, no? So binibigyan natin importansya yung maging maingat tayo, no? Na isa lang yung buhay natin at kailangan na iwasan na baguhin yung behavior natin pagdating sa kalsada, no? Ayun yung pangunahin natin. Pero kasama rin daw ang ginagawa namin sa Philippine Advocates for Road Safety ay ayun, yung partnership with the local government at sa national government nang sa ganon ay ma-include, no? Magkaroon ng mga patakaran ng batas o ng mga polisiya na magtitiyak na tayo ay ligtas na gumagamit ng kalsada. So yun yung parang pinaka pang ano, no, yung pangmalapitan perspective, no? Pero kami sa PARS kaya naniniwala kami dun sa inclusiveness, no? Kaya nga bahagi ng aming mga road safety education yung pagbibigay ng tuon ng pansin, particular doon sa mga natawag natin vulnerable groups, no? Yung persons with disability, children, yung mga elderly na mga commuters and pedestrian natin. So dapat maintindihan natin kung tayo gumagaya ng kalsada na mayroong mga particular na mga needs, mga pangangailangan, yung mga specific vulnerable groups. So hindi ibig sabihin na okay na meron tayo tawiran, no? Anong mga klase tawiran yan ay okay na sa lahat. So dapat tingnan kung ano yung mga talagang pangangailangan nila, no? Diba, dun sa pedestrian, hindi lahat ng taong tumatawid ay mabilis maglakad na talaga makatawid sa ilang segundo lang, no? At mapapansin natin maraming mga intersection na mabilis
mabilis lang, no? Paano kung yung si Lola, tumatawid, wala pa siya doon sa gitna, at yung istruktura ng kalsada natin, walang hintuan sa gitna, no? So, kawawa yung mga tao na hindi nabibigyan ng atensyon yung kanilang mga kailangan, no? So, yun yung isang mga halimbawa, no? Kaya doon sa aming mga road safety education, binibigyan namin ng emphasis, no, yung inclusion, no, na pag-unawa doon sa pangangailangan nila. At the same time, kasama rin doon sa advocacy natin yan, kung magkakaroon man ng mga programa, mga plano na may kinalaman on road safety, ay dapat tanungin yung mga grupo, no, tanungin ng mga kapatid natin may kapansanan. Siyempre, kung sinabing person with disabilities, maraming uri yun, no? So, meron sila mga specific na pangailangan. Pwedeng physical yan, merong physical na maaaring naka-wheelchair, no? Pero meron din siyempre, merong deaf, merong visually impaired. Siyempre, may mga specific silang needs, no? Na para matiyak na magiging ligtas sila sa paggamit ng kalye. Kaya, yun ang ina-advocate natin na mapakinggan at maging responsive tayo dun sa mga pangangailangan nila. Kailangan bilang lipunan society ay mag-adjust tayo kasi gusto natin na lahat ay matugunan, no? Kasi sila rin yung mas kawawa, no? At nakikita natin yan kung tayo ang lalagay sa kanilang sitwasyon, no? Medyo mahirap yun, no? Mahal sa kanila ang gumamit ng mga pribadong sakyan. Alam naman natin person with disability, hindi naman lahat ay may kaya, no? At siyempre kapag wala kang pribadong sakyan, gagamit ka ng public transport, pero yung public transport ba natin ay accessible para sa kanila, o ito ba ay affordable para sa kanila? So yun, yung mga ganong issue, no, na kailangan natin magtuunan ng pansin. So, yun po, no, mga katropa. At isa pa po sa mga issue na kinakaharap po ng aming grupo ay yung issue po patungkol sa mga riders natin dyan sa Marilaki. Di ba po, naggawa tayo dati na make our road safer, no, sa Marilaki. No? So, yan, may mga incident po na humihingi po sa ng tulong. Yun nga po, yung prosthetic leg, na may mga riders na na-stay po sa Marilaki. At napupuran po sila pa, kailangan po ng devices. At sila po ay personal na nag-message sa amin, hindi po ng tulong paano mga kapit, mga prosthetic leg. So, yun po, nais namin na ano po ba stand natin doon sa Marilaki, mga nagpitik-pitik yan na papakit ng gilas, tapos nakikita naman natin sa social media na simulan na pinadamoy ng ibang tao. Ano ba po ba stand ng first yan? Hindi tayo, isang talaga natin, lahat naman tayo ay may karapatan na gumamit ng kalsada, no? Pero syempre sa paggamit ng kalsada ay huwag nating isalang-alang yung safety natin, no? As bilang road user, kung tayo nagmamotor, kung nakagawian natin na magpakita ang gilas dyan sa Marilaki, siyempre isipin natin yung safety natin. At the same time, isipin din natin yung ibang gumagamit ng kalsada ng Marilaki. Private vehicle dyan, merong mga naniniraan dyan, mga naka-tricycle, so meron ibang pupuntan nakabike. Siyempre isalang-alang din natin yung safety nila. Kung yung nagiging behavior natin ay nagiging dahilan ng mga road crashes, siguro yun yung iwasan na natin, no? Gawin natin yung, kung sinasabi, yung Marilaki ay ginagawang parang racing circuit, no? O sana huwag na nating gawin yun kasi meron naman talagang lugar para sa racing circuit, no? At maraming gusto pumunta na Marilaki pero ayaw pumunta yan sa lugar na yan dahil yung nababaltaan nila kahit na naka-private vehicle sila, bigla na lang may sasalubong na motor, no? Nadadami sila. Ngayon nga nakakalungkot doon. Minsan, siyempre, gusto lang mamasyal dyan pero dahil merong mga kamote riders na nagpapasikat tapos naging dahilan ng aksidente, yung mga dumadaan na i-involve pa sila, no? Siyempre parang ano yan kung lalo na kung yung rider ay na-hospitalize, nagiging pananagutan pa nung
pribadong sasakyan yun. No? So, yun yung mga ano natin doon. No? Kaya kami, pinaplano namin na magka-ulit ng campaign ulit siya. Siguro darating na May, yung Global Road Safety Week, ay magkaroon ulit tayo ng campaign ng yung Make Marilaki Safe Again. Kaya yan yung kampanya natin yan. Yun, mga katropa, tuloy po kayo na may mga riders po na aksidente, na sisend lang po sa Marilaki, na napapalian ng boto, kailangan ng bakal. May mga riders din po doon na aksidente na nag-message po rin sa amin sa Facebook page na sa office dyan sa Kabansanan na nagmamalasakit ng Pilipinas. Humingi rin sila ng tulong patungkol sa mga bakal na idudugtong sa kanilang boto dahil nga na-aksidente po sila doon sa Marilaki, no? So, yun po ang nais namin, bigyan ng awareness lahat sa mga riders na sana matigil na yung mga ganitong activity na maling pamaraan ng paggamit ng kalsada dyan sa kahabaan ng Marilaki. Ayaw natin, lagi po namin sinasabi ni Sir Eric, kami sa grupo na ayaw namin mapabilang, madagdagan pa, lumobo pa ang bilang ng mga tao na nagkakaroon ng kapansanan. 1.9 million na po ang mga taong may kapansanan at kasi po yan sa data po ng Department of Health under Philippine Registry for Persons with Disabilities. DOH na po nagsabi dyan, 1.9 million. At tulad po na lagi po namin sinasabi na may mga na-aksidente po dyan sa Marilaki na papalian po ng balakang at ng puputulan ng paa, puputulan ng kamay, no, spinal, no, na dislocate yung kanilang puputulan. Kaya please, magtulungan tayo. Mahirap naman po kami na lagi may mga kamote rider to, tapos lalapit po kayo sa amin na para maghingi ng prosthetic or devices. Ayaw natin yan. So, yun po, base po ito. Kaya po ako nababanggit ito pong mga sinasabi ko nito. Kasi po, ito ay base po sa aking personal na karanasan at sa aming grupo na yun nga po, yung mga riders na na-accidente po dyan sa Marilaki. May mga data na rin po ako dyan at may patunay na sila po ay nasa uli ang pagsisisi ka nga. So, nandun na tayo, nangyari na yan, but still, kailangan pa rin natin tutukan talaga tong mga ganitong maling magmumotor dyan sa Marilaki. Nandyan yung HPG, patuloy pa rin na sila ang nagbibigay ng awareness, nagmuhuli sila dyan, ng mga kamote dyan, ng mga riders. Kasi yun nga, nagkakaroon ng aksidente at ang nagiging problema, nadadamay po yung mga walang kaalam-alam na dumadaan lang dyan, no, sa Marilaki. So yun po, yung ano po ba yung mga iba pa mga project natin, mga susunod mga Siguro hindi, dagdagan ko lang. Sir Joseph yung yun. Yun na nga no? Kasi madalas nakikita natin sa social media yung activity doon, no? Yes, Pero maganda rin maintindihan natin yung sa mga naging biktima ng road crash yan ay merong malaking epekto yun. Una doon sa rider na disgrasya, siyempre, epekto niya. Hindi na makapaghanap buhay. Isa yan, no? Kailangan ng, lalo na kung kailangan ng therapy, mas mahal ang hospitalization, mabuti sana kung meron pang suporta doon sa pang-araw-araw kasi sa ospital, napakamahal ng magkasakit ka at ma-hospitalize ka ng matagal, napakahirap daw, no? Tapos, siyempre, pangalawa, kung ikaw mismo ay ikaw ang breadwinner, malaki epekto rin yan doon sa pamilya mo, no? Inaasahan niyo. Kaya nga yung isang araw na pagpapasikat, no? Ay pagpapasikat, no? Gusto mo lang makuha ng mapitikan, pero yun pala. Pero ang magiging epekto ay yan, no? Permanenteng may kapansanan ka na. Permanenteng may kapansanan, apekto sa hanap buhay, siyempre apekto rin sa ekonomiya ng iyong pamilya. Ayun ang dapat isa-isip natin. Kung ano man yung aksyon na gagawin natin, ay isipin natin yung mga possible na
resulta, no? Kaya kung nangyari na yan sa iba, posible ring mangyari sa inyo, no? Kung hindi natin ititigil. Tigil. So, yun. Pero hindi natin sabing bawal kayong inaano natin yung sabihin yung behavior lang natin na pwedeng maging dahilan na makadisgrasya sa atin as bilang rider at doon sa iba. Ayun ang binibigyan natin ng importansya. Yun po, tama po si Sir Eric Lasarte. So kahit na anong ilang beses po kami maggawa ng mga road safety, mga paalala, kung may mga ganito talaga mga riders na yung behavior sa pagdadrive ng motorsiklo, pagdadrive ng kung ano-ano bang para magpasikat. Sana tigilan na po natin yan. Pasikat kayo sa ibang paraan. Maraming paraan na pwede kayo magpasikat. No? Through social media, pero wag itong paggawa na-aksidente kayo, lalapit kayo sa LGU, lalapit kayo sa ibang mga organization na kung paano makakapin ng mga ganyan devices. Yun. So, yun ang nais sa atin aware. No? So, may mga babanggit dito ba? Sige yun. Yun nga, no? Kaya yung